Ika-41 kabanata, Dalawang Panauhin. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Dahil sa nangyari, hindi dalawin ng antok si Crisostomo, kaya naisipan nitong gumawa sa kanyang laboratorio. Maya-maya, pumasok ang kanyang utusan at sinabing mayroon siyang panauhing taga-bukid. Pinatuloy niya ito nang hindi man lamang lumilingon. Ang kanya palang panauhin ay si Elias. Tatlo ang pakay ni Elias sa pagpunta niya kay Crisostomo. Una, upang ipaalam na nilalagnat o may sakit si Maria Clara. Ikalawa, magpapaalam na siya kay Crisostomo sapagkat nakatakda siyang magtungo sa Batangas. At ikatlo, itatanong niya sa binata kung wala na itong ipagbibilin sa kanya. Hinangad ni Crisostomo ang maluwalhating paglalakbay ni Elias. Hindi rin nakatiis si Crisostomo at tinanong kung paano napatigil ni Elias ang kaguluhang nangyari sa liwasan. Sinabi ni Elias na kilala niya ang magkapatid na namuno sa panggugulo. Ang mga ito ay mga sibil. Ang ama ng magkapatid ay pinatay sa palo ng mga sibil na nanggulo sa liwasan. Ngunit dahil sa may utang na loob ang magkapatid kay Elias, sila ay madaling napakiusapan ito. Hindi na kumibo si Crisostomo, kaya nagpaalam na si Elias. Nagbihis at nanaog si Crisostomo habang sinisisi ang sarili sa pagkakasakit ng kasintahan, kaya papunta siya sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa daan, nakasalubong niya ang isang maliit na lalaking nakaitim at may pilat sa kaliwang pisngi. Ito ay si Lucas, ang kapatid ng taong madilaw na namatay sa paghuhugos ng unang bato sa paaralan. Nabanas ng husto si Crisostomo sa pangungulit ni Lucas kung magkano raw ba ang ibabayad sa pamilya ng kanyang kapatid. Sinabi ni Crisostomo na magbalik na lamang daw si Lucas dahil dadalaw siya sa isang may sakit. Saka na raw nila pag-usapan ng tungkol sa pagbabayad. Mauubos na ang kanyang pagtitimpi kaya tinalikuran niya kaagad si Lucas. Sinundan ng masamang tingin ni Lucas si Crisostomo, sabay bulong sa sarili na ito raw ay apo talaga ng taong nagbilad sa init sa kanyang ama at iisa nga ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat. Subalit kung si Crisostomo raw naman ay mahusay magbayad ng mataas, baka sakaling sila ay maging mabuting magkaibigan. Ika-42 kabanata, Ang Mag-asawang De Espadanya. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Sa bahay ni Kapitan Tiago, nadama ang lungkot dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Ang magpinsang sina Tia Isabel at Kapitan Tiago ay nag-usap tungkol sa kung alin sa dalawang krus ang dapat bigyan ng limos upang gumaling si Maria Clara, kung sa tunasan ba o sa matahong. Ngunit sa huli, napagkasunduan nilang bigyan ng limos ang parehong krus. Natigil ang kanilang usapan nang dumating ang mag-asawang De Espadanya kasama ang kanilang pamangkin na si Alfonso Linares. Si Dr. Tiburcio De Espadanya ay isang pekeng doktor na nagpasya ng manatili sa Pilipinas matapos dumanas ng maraming hirap sa biyahe mula sa Espanya. Siya ay dating mahirap at walang pinag-aralan na nagtrabaho lamang bilang tagalinis sa ospital ng San Carlos. Dahil sa payo ng mga kapwa Kastila, nagkunwari siyang doktor sa mga lalawigan, gamit lamang ang kanyang pagiging Kastila bilang puhunan. Sa kabila ng kanyang takot at pagkabalisa sa panloloko, ipinagpatuloy niya ito dahil sa kagipitan. Kalaunan, siya'y nakilala at sinubukan pang pagyamanin ng sarili sa pamamagitan ng mataas na singil, ngunit nasira ang kanyang reputasyon nang siya'y isinumbong sa Protomedico de Manila. Nawalan siya ng mga pasyente at handa na sanang bumalik sa pamamalimos nang makapag-asawa siya ng isang Pilipina, si Doña Victorina. Si Doña Victorina de Espadanya ay isang Pilipinang ambisyosa na nag-aastang Europeya. Ipinagmamalaki niya na siya'y mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad at nais niyang mapabilang sa mataas na antas ng lipunan. Natupad ang kanyang pangarap na makapangasawa ng isang dayuhan, ngunit ang nakuha niya ay si Don Tiburcio, isang mahirap at walang kakayahang Kastila. Gayunpaman, binihisan niya ang kanyang asawa upang magmukhang kagalang-galang at ipinagpatuloy ang kanyang ilusyon bilang isang Orofeya. Dinagdagan niya ang kanyang pangalan ng De upang magmukhang mas aristokratiko at nagpakalat pa ng balita na siya daw ay buntis kahit hindi naman ito totoo. Pagdating sa bahay ni Kapitan Tiago,
ipinakilala ni Doña Victorina si Alfonso Linares kay Kapitan Tiago. Habang nagmimerienda, dumating naman si Padre Salvi na matagal nang kakilala ng mag-asawa at ipinakilala nila si Alfonso Linares. Ipinagmamalaki ni Doña Victorina ang kanyang koneksyon sa mga matataas na tao sa lipunan, ngunit napahiya nang malamang dinalaw na ng Kapitan General ang bahay ni Kapitan Tiago. Pagkatapos, nagtungo sila sa silid ni Maria Clara upang siya'y suriin ni Dr. Tiburcio. Nagreseta si Tiburcio ng iba't ibang gamot sa dalaga habang si Alfonso Linares ay nabighani sa kagandahan ni Maria Clara. Naputol lamang ang pag-uusap nang ipaalam na ni Padre Salvi na dumating na daw si Padre Damaso. Ika-43 kabanata, mga balak o panukala. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Pagdating ni Padre Damaso sa bahay ni Kapitan Tiago, agad siyang dumiretso sa silid kung saan nakahiga si Maria Clara. Sinabi niya sa dalaga, "Anak ko, hindi ka mamamatay." Pagkakita ni Maria Clara sa anyo ng praile, nagtaka ng husto ang dalaga. Hindi rin makapaniwala ang mga nakakakilala sa kanya na sa kabila ng matipuno nitong anyo at hindi magandang ugali, ay mayroon din pala itong malambot na damdamin. Tumayo si Padre Damaso at nagtungo sa silong ng balag sa ilalim ng balkonahe ni na Kapitan Tiago. Doon ay umiyak siya na parang isang batang musmus at ibinuhos ang kanyang nararamdaman. Dahil dito, nasabi ng mga naroroon kung gaano kamahal ni Padre Damaso ang kanyang inaanak na si Maria Clara. Matapos kumalma si Padre Damaso, kinausap siya ni Doña Victorina at ipinakilala si Alfonso Linares. Nagpakilala naman ng binata bilang inaanak ni Carlicos, ang bayaw ni Padre Damaso. Ibinigay niya ang sulat na dala kay Padre Damaso na agad namang binasa ng praile. Nalaman ng praileng si Alfonso Linares ay nangangailangan ng trabaho at naghahanap din ng mapapangasawa. Sinabi ni Padre Damaso na madali niyang matutulungan ng binata sa paghahanap ng trabaho sapagkat ito ay tinanggap bilang abogado sa Universidad Central. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Padre Damaso na kakausapin niya si Kapitan Tiago tungkol sa pag-aasawa ng binata. Samantala, si Padre Salvi ay nagmumuni-muni at tila malungkot. Nagulat siya nang biglang batiin ni Lucas na humihingi ng payo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Upang kaawaan siya ni Padre Salvi, nagdrama pa siya at pilit na nagpapaluha habang ikinukwento niya ang naging pagkikita nila ni Crisostomo at ang 500 pisong halaga na ibinigay nito sa kanya. Sa halip na maawa, nagalit pa si Padre Salvi sa kadramahan ni Lucas. Sinabi niyang dapat pa ngang magpasalamat ito dahil hindi siya ipinakulong ni Crisostomo. Matapos nito, ipinagtabuyan siya ng praile. At habang papalayo, bumubulong-bulong naman si Lucas sa kanyang sarili. Ika-44 na kabanata, pagsusuri ng budhi. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Pagkatapos ng pangungumpisal, nabinat si Maria Clara. Sa taas ng kanyang lagnat, palagi niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang ina na hindi naman niya nakilala. Patuloy siyang inalagaan ng kanyang mga kaibigan at ni Tia Isabel. Samantala, si Kapitan Tiago ay patuloy sa pagbibigay ng abuloy at pagpapamisa. Nangako rin siyang mag-aalay ng tungkod na ginto sa Birhen ng Antipolo. Makalipas ang ilang araw, bumaba na sa wakas ang lagnat ni Maria Clara. Dahil dito, tuwang-tuwa si Doña Victorina sapagkat para sa kanya, gumaling ang dalaga dahil sa gamot na inireseta ni Don Tiburcio. Dahil sa kanyang katuwaan, hindi niya sinakta ng kanyang asawa. Isang hapon, nag-uusap sina Padre Salvi, Kapitan Tiago at ang mag-asawang de Espadanya tungkol sa paglipat ni Padre Damaso sa Tayabas. Sinabi ni Kapitan Tiago na malulungkot si Maria Clara sa balitang ito sapagkat ang praile ay parang ama na rin sa dalaga. Ayon kay Kapitan Tiago, ang naging dahilan ng pagkakasakit ni Maria Clara ay ang mga pangyayari noong pista. Ayon kay Padre Salvi, nakatulong din sa paggaling ni Maria Clara ang hindi nila pagkikita ni Crisostomo. Hindi naman sumang-ayon dito si Doña Victorina sapagkat ipinipilit niyang si Don Tiburcio ang nakapagpagaling sa dalaga. Hindi naman nagpatalo sa usaping ito si Padre Salvi
At sinabi niyang mas epektibo at nakapagpapagaling ang pagkakaroon ng malinis na budhi kaysa sa mga gamot. Napikon si Doña Victorina sa sinabi ni Padre Salvi, kaya't sinabi niyang gamutin si Doña Consolacion, ang asawa ng Alperes, sa pamamagitan ng kumpisal. Hindi na lamang sumagot si Padre Salvi sa kanya. Sinabi ng praile kay Kapitan Tiago na ihanda na lamang si Maria Clara para sa pangungumpisal. Ipinabigay rin ni Padre Salvi ang biyatiko upang tuloy-tuloy ang paggaling ng dalaga. Pinainom ni Sinang si Maria Clara ng gamot. Ang gamot na ito ay pildoras mula sa bumbong na kristal. Sinabi ng doktor na itigil niya ang pag-inom nito kapag nakakaramdam siya ng pagkapingi. Naalaman din ni Maria Clara mula sa kanyang kaibigang si Sinang na abala si Crisostomo sa pag-aayos ng kanyang pagiging excomulgado kaya hindi pa ito nakakasulat sa kanya. Dumating si Tia Isabel at pinaghanda si Maria Clara sa pangungumpisal. Sinabihan din siyang ihanda ang kanyang kalooban na limutin ng kasintahang si Crisostomo. Nangumpisal na si Maria Clara. Napansin naman ni Tia Isabel na habang nangungumpisal ang dalaga, makikitang hindi nakikinig ang praile. Pagkus, tila binabasa niya ang mga tumatakbo sa isipan ng dalaga. Pagkatapos ng kumpisal, lumabas si Padre Salvi na pawisan, namumutla, nakakunot ang noo, at nakakagat labi. Ika-45 kabanata, ang mga pinag-uusig. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Hinanap ni Elias si Kapitan Pablo sa kagubatan. Hindi sila nagkita sa loob ng 6 na buwan at 2 linggo. Naikwento ni Elias ang mga nangyari sa pamilya ni Kapitan Pablo. Malapit silang dalawa sa isa't isa at itinuturing ni Elias si Kapitan Pablo bilang isang tunay na ama. Pareho na silang nag-iisa sa buhay, kaya iminungkahi ni Elias na nais niyang isama si Kapitan Pablo sa lupain ng kanyang katutubo upang makalimot at magkaroon ng mapayapang buhay. Ngunit hindi sumang-ayon si Kapitan Pablo sapagkat nais niyang maghiganti upang makamit ang hustisya. Dati, siya ay duwag kaya wala siyang nagawa upang ipaglaban ang kanyang mga anak na pinahirapan. Ang matanda ay may 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. Ang kanyang anak na babae ay pinagsamantalahan ng isa sa mga alagad ng simbahan, habang ang isa niyang anak na lalaki ay nag-imbestiga tungkol dito. Ngunit noong pumunta siya sa kumbento, nagkaroon ng nakawan, kaya siya ay napagbintangan. Kahit lumabas ang katotohanan na hindi siya ang nagnakaw, ibinitin siya at pinahirapan. Walang nagawang matanda sapagkat siya ay takot at ninais na lamang ang payapang buhay. Inilipat sa ibang lugar ang kura kaya hindi ito naparusahan. Ang isa pa niyang anak na lalaki ay pinaghinalaang maghihiganti. Hinuli siya ng mga sibil dahil hindi niya nadala ang kanyang sedula. Pinahirapan siya ng mga ito at hindi niya ito kinaya kaya nagpakamatay na lamang. Ang pinakamahalaga para kay Kapitan Pablo ay maipaghiganti ang kanyang mga anak. May plano siya at ang iba pang kasamahang nakaranas ng pag-uusig na lumusob sa bayan. Naunawaan naman ni Elias ang desisyon ng kapitan sapagkat naisip na rin niya noon na maghiganti, ngunit hindi niya ito itinuloy upang walang ibang madamay. Sinabi ng matanda na madali daw makalimot sa Elias sapagkat siya ay bata pa, hindi nawawala ng pag-asa at hindi pa namatayan ng anak. Nangako ang matanda na hindi siya mananakit ng mga inosente at wala namang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang mga anak. Naikwento rin ni Elias na mayroon siyang kaibigang matapat, mayaman, may pinag-aralan, nag-iisang anak ng isang taong marangal at kaibigan ng Kapitan General, si Crisostomo Ibarra. Binigyan ni Elias ng katiyakan ng matanda na makakatulong si Crisostomo upang maihatid sa general ang mga isyong kinakaharap ng bayan. Sinabi ni Elias sa matanda na sa loob ng 4 na araw, ipagbibigay alam niya ang resulta ng kanyang pakikipag-usap kay Crisostomo. Tatagpuin niya ang tauhan ni Kapitan Pablo sa may baybayin ng San Diego upang ipaalam ang sagot o resulta. May maaasahan silang tulong at makakamit nila ang katarungan kung papayag si Crisostomo. Kung hindi naman, handa si Elias na magbuwis ng buhay upang matulungan si Kapitan Pablo.